Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin ang Panginoon. So, next week po ay magdiriwang mundo sa tinatawag po natin Holy Week. But para po sa atin mga kapatid, tayong mga enlightened, binuksan ng Panginoon ang mga isip para sa katotohanan. Tayo po, alam po natin that after Jesus Christ finished His work upon that cross of Calvary 2,000 years ago, every day now is Holy Day. Okay? Banal na po ang lahat ng araw para po sa ating mga nakakaunawa, binuksan ng Panginoon ang kaunawaan patungkol po sa kanyang pinagtagumpayang gawain. And in fact, yan po yung inaawit natin kanina. Okay, dalawang song or dalawang worship song. Patungkol po sa katagumpayan ng Panginoon. Yung una, ano yung una? Ano pa madal? Saan ba yung ano? Yan. Para po alam natin mabuti, nai-imagine natin kung ano po yung ating pong inaawit. Kasi kung hindi natin naiintindihan yung ating inaawit, umaawit lamang po tayo. But we are never worshiping. Pakinggan po natin mabuti. Ang worship po kasi is, naiintindihan mo yung mga pinagsasasabi natin sa Panginoon. Kung ano yung pinagsasabi natin, yung pinapadala natin mga words sa Kanya, yun po ay resulta, mga kapatid, ng pagiging enlightened. Pag nabuksan ka sa katotohanan, then you are really worshiping. Nagpupuri ka, nagpapasalamat, napakataas, napakalalim ng gratitude mo. At yung pagsamba mo ay makatotohanan. Because you know the truth. So yung una pong kanta, Victor's Crown, sabi po dito, hallelujah, you have overcome. You have overcome. Jesus, you have overcome the world. Ano po ibig sabihin ng mga kapatid? Ano yung overcome sa Tagalog? Napagtagumpayan mo. Alam niyo mga kapatid, yung magnitude ng salitang napagtagumpayan mo ang mundo at sanlibutan. You have overcome the world. Bakit ito nagbibigay ng matinyas na kaligayahan sa atin mga kapatid? Pag sinabi, napagtagumpayan ng Panginoon ng sanlibutan, ano ibig sabihin nun? Dumating ang Panginoon Jesucristo para palayain ka, kapatid. Pinagtagumpayan niya ang sanlibutan hanggang sa dulo, sa kamatayan, para palayain ka, kapatid. Listen very carefully. Kailangan tumitino sa isipan natin, sa puso natin na napagtagumpayan ng Panginoon ang gawain para palayain ka, kapatid. Galatians chapter 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set you free. Freedom! Ano ibig sabihin ng freedom? Hindi ka na adintin. Hindi na. Never again. Yun ang ibig sabihin ng Jesus Christ overcame the world. Overcome the world. Pinagtagumpayan niya para palayain ka. And if the Son of God sets you free, you are free indeed. Indeed. Anong tawag sa punctuation mark na yan? Indeed. Exclamation point. Malaya ka, kapatid. Hindi ka talunan, hindi ka alipin, malaya ka.
2,000 years ago, it has been decided. When Jesus said, "It is finished." Tapos na, nagtagumpay na ako, kaya malaya ka na. Malaya ka na. You must have that true. Malaya ka saan? Malaya ka saan, kapatid? Nabubuhay ka pa ba, na parang isa kang alipin? Nabubuhay ka pa ba ngayon, na parang wala kang naiintindihan, takot na takot, at hiyang-hiya, na parang walang kumpiyansa, parang isang alipin na walang kayang gawin? No! No! Because Jesus Christ finished the work. Tinapos na niya. He overcome the world. And you are now free indeed. So pag naglalakad ka, kapatid, kailangan nandoon ang buong kumpiyansa mo. Kailangan hindi nasasayang ang pinagpaguran at pinagbuwisan ng buhay ng Panginoon para sa iyo. Kailangan nandun ang kumpiyansa, kapayapaan, katiwasayan, na ikaw ay malaya na. Malaya ka na, kapatid. Kaya na, paano natin naririnig ang mabuting balita ngayon? Sapagkat ang ating kalayaan, mga kapatid, sinasabi ng Biblia, ay sa pamamagitan ng pagkaunawa, pakikinig, at pagkaunawa sa katotohanan. And you will know the truth, and the truth will set you free. Paano kung hindi mo talaga naririnig ang gospel? Yun ang dahilan. Kaya tagal-tagal na natin, para bagang namumuhay pa tayo sa pagiging alipin. Bakit? Because the gospel is not preached. The gospel is not heard. Okay? Kaya ang ating Panginoon nagsusumikap na mangulit sa atin. Kinukulit tayo. Pinapakailangan ang ating buhay sapagkat hindi siya papayag na ang kanyang pinagpaguran, na ang kanyang pinaghirapan, na ang kanyang pinagbuwisan ng buhay ay mawawalan ng kabuluhan. Hindi papayag ito? Hindi ganun ang disenyo, hindi ganun ang plano sa langit. Walang masasayang sa investment ng langit. Kaya kapatid, tingnan mong mabuti ang iyong sarili. Nagtatagumpay ba sa iyo ang Panginoon? Nagtatagumpay ka ba sa sanlibutan ito? Dahil nakakatakot, kung hindi ka nagtatagumpay. Bakit? Ibig sabihin, maaring hindi ka kasama sa plano ng Diyos. Telling you the truth. I'm telling you the truth. Because the investment of heaven cannot be wasted. Hindi masasayang yun. Gagawin nito ang kanyang trabaho. At ang ininvest niya, lahat ng pakinabang noon, babalik sa kanya. So listen very carefully. Are you hearing the true gospel? Because if you are hearing the true gospel, mga kapatid, just like what has been said in our text today, Romans chapter 1, verses 16 to 17. Romans chapter 1, verses 16 to 17, it says, "For I am not ashamed
Hindi ko kinahihiya. Wala akong pakialam. Anong isipin ng tao? I am not ashamed, sabi ni Apostol Pablo. I am not ashamed of the gospel. Why? Because it is the power of God. Kapangyarihan ng Diyos that brings salvation to everyone who believes. Are we believing? Or are we staying in a life of slavery? Nandun pa ba tayo sa pagkaalipin? Hindi ba tayo manalo-nalo? Talo ba tayo palagi? It can't be! Hindi pwedeng mangyari yun, mga kapatid. Hindi pwedeng matalo ang Diyos, kagaya ng inawit natin pangalawa, or nung una. Every high thing must come down. Every stronghold shall be what? Broken. Why? Because He wears what? The victor's crown. He overcome the world. Hindi pwedeng matalo yun. I'm sorry. Hindi ka pwedeng matalo. Anong klaseng buhay meron ka? Talunan ba? O mananalo? Every stronghold will be broken. Ano man yan? If you are hearing the truth that will set you free, are you hearing the truth? Is it being preached? Are you hearing that truth? Do you agree with that truth? Do you believe? Naniniwala ka ba sa nakikita mo? Oh, tingin ka ng tingin, wala kang makita. Kinig ka ng kinig, wala kang maunawaan. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First, for the Jew, then for the Gentile, for in the gospel, a righteousness from God has been revealed. Revealed. Ano ibig sabihin ng revealed? Pinaunawa. Naunawaan mo ba? In the gospel, a righteousness of God has been revealed. Pinaunawa niya. A righteousness that is by faith from first to last. As the scriptures says, as it is written, the righteous will live by faith. Okay? We should not preach. We should not hear anything else but the gospel. Hindi tayo pwedeng makinig. We cannot afford that. Makikinig tayo sa mga cute, pero hindi gospel. Makikinig tayo sa mga bagay na parang tanggap lang sa liputan, pero hindi gospel. We cannot afford that. We should not preach or hear anything but the gospel. Why? Because only in the gospel we could start a right theology. Having right theology, mga kapatid, pag tama ang theology mo, it will result right living. Okay? Pag tama ang narinig mo, tama ang pinaniniwalaan mo, tama ang tinanggap mo, ang resulta nun, tama ang buhay mo. Amen? Amen. Hindi ka magkakamali kung tama ang napakinggan mo, tama ang pinaniwalaan mo, ibig sabihin ang actions mo, tama.
If the gospel, kasi marami ng gospel ngayon. May gospel si Kibuloy, ayun. Saan sila dinala ng gospel na yun? May gospel ang ibang mga preacher, saan sila dinadala? Pero anong gospel na naging sanhi para mamatay ang Panginoon? Anong gospel yun? The true gospel na kailangan marinig natin at maintindihan natin. Because if the gospel is not being preached and heard, there will be no right behavior. Okay? Pag hindi mo narinig ang gospel, hanggang ngayon alipin ka. Hanggang ngayon, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Hanggang ngayon, you cannot approach the throne of God, the grace of God with confidence. You have no confidence. Why? Because you are not hearing the gospel. Hindi mo narinig ang mabuting balita. Wala kang kumpiyansa. At dahil wala kang kumpiyansa kung ano-anong nangyayari sa buhay mo, huwag kang pumayag. Sapagkat hindi pumapayag ang ating Diyos na hindi mangyari sa iyo kung ano ang kanyang pinangako. Anong pangako ng Panginoon? I have come that you might have life and have it abundantly. Naparito ako, ibig sabihin ng naparito, nagtiis ng 33 taon, nagpakabanal, nagpakamatuwid para maging karapat-dapat na katayin, naparito ako para mamatay, gawin ang lahat ng iyon, trabahuin ang lahat, para ibigay sa iyo ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Nangyayari ba yun sa'yo? Hindi papayag ng Diyos na, anak, nasayang anak. Yan mo na. Nasayang yung trabaho mo. Yung sinigaw mo noon. Tapos na! Ala anak, pasensya na. Sabi na, gano'n ba? Sabi ng ama kay Jesus, pasensya na anak. Walang nangyari. O walang tumalaw. No. No! Mangyayari yun sa buhay ng mga hinirang ng Diyos. Amen? Mangyayari yun sa iyo. At huwag mong tanggapin na hindi yun mangyayari sa iyo, kapatid. If Jesus Christ sets you free, you are free indeed. You have that boldness, you have that confidence, you are not ashamed. Why? Because your God is with you. At ginawa niya ang lahat para maibigay sa iyo yung ganong klaseng kumpiyansa. If the gospel is not being preached, if the gospel is not being heard, there will be no right behavior, no right relationships. Naglulukuhan lang tayo dito. Kung ang narinig nyo kay Pastor Doya, hindi naman talaga gospel, naglulukuhan lang tayo dito. Wala tayong tunay na relasyon sa isa't isa. Ang nangyayari sa atin, pag nakita ka na, basta, pagtalikod, sino? Si Ano? Kamusta? Wala tayong tunay na relationship. We are not hearing it. We are not preaching and hearing the true gospel. Naglulukuhan tayo. Hindi totoo ang ating mga relasyon. Binunggula lang kayo ni Pastor Toy. If Pastor Toy is not preaching the true gospel, there will be no right ministries. Hindi totoo ang mga ministry natin. Mga paimbabaw lang. Imagine that. Everything is superficial. Everything is hypocrisy. Mga hipokrito lang tayo dito. Walang nangyayari ng makatotohanan. We are just going through the motion. Sige na, gawin natin. Matapos tayo, makauwi ng bahay, makapagpahinga.
hirap, pagod na, ministry pa. Walang katotohanan kung hindi natin talagang naiintindihan ang mabuting balita. You are predestined, mga kapatid, to live knowing that, consuming that, agreeing with that, and having faith with the gospel. Yun ang destino mo, kapatid. So we are discussing the subject about predestination. Ang tunay na hinirang ng Diyos, mga kapatid. Maririnig niya, maintindihan niya, mauunawaan niya, and He will live by faith. Sa katotohanan ng narinig niya, mamumuhay siya sa katotohanan. So why will an elect of God live by faith? Bakit siya mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya? Why? The requirement of righteousness by God can only be attained by faith and not by good works. Ang sabi kasi doon sa verse 17 ng binasa natin sa Romans chapter 1, the righteous will live by faith. Okay? Ang malinaw na sinasabi ng katotohanan, mga kapatid, is a righteousness that is by faith from first to last. Nagsisimula sa pananampalataya at mauwi o ang dulo ay pananampalataya. Walang binabanggit na works dito. But don't get me wrong. Hindi po iniisang tabi ang works. Kailangan nyo lang munang maintindihan bakit by faith. Bakit kailangan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nyo kagad sabihin sa isip nyo na, by faith? Ano yun? Di na susunod? Wala nang susundin? Maniniwala na lang. Huwag nyo munang sabihin sa isip nyo. Kailangan nyo munang maintindihan ang ibig sabihin ng living by faith. Okay? Sapagkat hindi magkakamali ang Biblia, ang Scripture, nung sabihin niya na ang isang matuwid ay mamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Okay? The Gospel teaches about the totality of God's plan of salvation and its fulfillment in an elect's life. Hindi tinago, mga kapatid, ng Biblia. Listen very carefully. Imagine, tsatsagain natin to for 1 hour dahil ang Panginoon ay hindi lang nagtyaga. Namatay siya para dito. Okay? Imagine that. Tayo, tsatsagain lang natin, makikinig para maintindihan natin kung ano yung kinamatayan ng ating Panginoon para sa iyo. Tsatsagain natin. For 1 hour, pakikinggan natin. So the Gospel teaches about the totality of God's plan of salvation and its fulfillment in an elect's life. God clearly showed through the Scripture how He carefully and masterfully planned and execute His divine purpose and will regarding the elect's salvation. Kapatid, huwag mong kakatamaran to, sapagkat ito lang ang nag-iisang aklat
kung paano mo matatagpuan, maiintindihan, at makukuha ang pinangakong kaligtasan ng Diyos para sa iyo, pamilya. Wala ka ng ibang matatagpuan aklat, kundi nandito. And that plan of God and His will, ang plano niya at ang kalooban niya, ay napakainam niyang pinagplanuhan at napakainam niyang in-execute o pinrabaho para lang makarating sa iyo. Para makarating sa atin. Kapatid, kaya hindi ito pwedeng masayang. So we can use the book of Romans. Nandun pa lang tayo sa chapter 1 para mahalayhay natin paunti-unti kung paano ito ginawa ng ating Panginoon. The book of Romans or the epistle of Romans by Apostle Paul highlighted a pattern, a format on how God achieved His goal of redeeming back para makuha niya uli His elect for His glory, papunta sa kanyang kaluwalhatian. So, unti-unti natin patuloy na pag-aaralan ang patungkol sa gospel o mabuting balita. The gospel. The power of God for salvation. Imagine that. Imagine that. So we must be very careful about ano yung narinig natin. Is it the true gospel? Ano yung pinipreach ni Pastor Doy? Yan ba talaga yung gospel na pinaghirapan ni Jesus Christ? Or binobola tayo ni Pastor Doy? Dahil gusto ni Pastor Doy dalhin kayo doon sa lugar na kung saan mamamanipulaan ni Pastor Doy ang inyong mga puso at isipan para magawa ni Pastor Doy kung anong nais niya sa inyo. Pinipreach pa talaga ni Pastor Doy ang true gospel. Or nagsasalita siya para sa kanyang sarili. Tingnan natin kung nakasulat ba talaga dito. Kung ito ba talagang pinipreach ni Pastor Doy ang pinaghirapan ng Panginoong Hesukristo. Sukat ibigay niya ang kanyang buhay. The gospel. The power of God for salvation. Ibig sabihin mga kapatid, huwag na kayong mag-isip ng iba. Okay? Ibig sabihin, pag sinabing the gospel, ang mabuting balita, ang nag-iisang kapangyarihan ng Diyos para sa aking kaligtasan. Kapatid, do not turn to the left, do not turn to the right, huwag kang maghanap ng kung saan-saan. Tumbukin mo na! Ano ba ang gospel? Dahil sinasabi ng Scripture na ang gospel lamang ang kapangyarihan para sa iyong kaligtasan. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Huwag mo nang sayangin ang anong mag-effort. Tumbukin mo na. Focus. Ano ba ang gospel na hindi kinakahiya ni Apostle Paul? I am not ashamed of the gospel. For it is the power of God for salvation. The gospel is narrated in the book of Romans, or pinaliwanag ni Apostol Pablo ang mabuting balita sa aklat ng Roma as follows. Ganito siya tatakbo. At ganito natin siya unti-unti pag-aaralan hanggang makasapit tayo, mga kapatid, dun sa ganun pala kainaw. What a mighty God we serve. What an amazing grace. Hanggang sa sumapit ka doon. Sumapit ka na ba doon, kapatid? Yung tipong, ganun ba katindi? Wow! Ganun pala katindi. Sumapit na ba tayo? Yung amaze ka, at sa iyong amazement, sobrang pagpapasalamat at pagpupuri ang gusto mong ibalik sa Panginoon. Lord, ganun pala katindi! Lord, thank you! Sumapit na ba tayo doon? Tingnan,
Kung hindi tayo sumasabit doon, mga kapatid, ano ang narinig natin? Ano ang nababasa natin? Kailangan sumapit tayo sa amazement ng pagkakamawa para isang araw, pumayag tayo pagkatapos ng buhay na ito, pumayag tayo na araw-araw, oras-oras, minuto-minuto, ay wala ka nang gagawin sa langit, kundi, Lord, thank you! Paano ka papayag sa ganong buhay kung hindi ka sumasapit sa appreciation? At bakit mo naman ma-appreciate kung hindi mo naman talaga naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng plano ng Diyos para sa iyong kaligtasan? Kapag di mo naiintindihan, hindi mo talaga siya hahangarin. You cannot say with King David the words ng maintindihan ni King David kung gaano katinding grasya ang sumapit sa kanya dahil pinaunawa sa kanya ng Panginoon. You can say like with David the words, wow, Lord, whom have I in heaven but you? And earth, I find nothing in this earth, and earth has nothing I desire besides you, O Lord. Wala mong makita sa mundo. May napalit ko sa'yo. Sumapit na ba tayo sa ganung kalagayan? If not, kapatid, hindi magic ang langit na hindi naman natin mahal dito sa lupa ang Panginoon. Wala tayong pakialam, wala tayong paki sa Kanya. Hindi naman, wala tayong interest sa Panginoon. And then isang araw, oops, namatay si Pastor Noy. Kahit walang pakialam sa Lord, bigla na lang. Pagpunta ng langit, biglang, Lord, salamat! No, hindi ganon. Hindi ganon, mga kapatid. Dito ka, unang tatrabahuin ng Diyos. Maiintindihan mo dito sa mundo nito. Kaya pagsapit mo ng langit, pag-breakthrough mo, glorified body, nasa langit ka, kapatid, sumasabog na ang pasasalamat ng pagpupuri. Lord, you are really worthy. Makikita mo, kasama ka ng mga anghel na umaawit. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, you are holy forever. Oras-oras, minuto-minuto mo kakantahin yun. Paano kung hindi mo naiintindihan? Paano kung hindi mo naiintindihan? Paano mo maiintindihan? The gospel! It is the power of God for you to understand. The gospel is narrated in the book of Romans as follows. Number 1, papakita niya the sinfulness of mankind. Hindi mo ma-appreciate ang Lord kung hindi mo naman siya kailangan. Okay? Kung hindi mo kailangan ng Lord, hindi mo siya ma-appreciate. Kung wala kang sakit, listen very carefully. Kung wala kang sakit, hindi mo ma-appreciate ang kagalingan na bigay ng doktor sa'yo. Hindi mo naman kailangan ng doktor eh. Kasi wala kang sakit. Mayabang ka, malakas ka, nagagawa mo lahat ng gusto mong gawin. Wala kang sakit eh.
Kaya hindi ka mapagmamalakihan ng doktor. Sino ka? Hindi lang kita kailangan ng doktor. Kaya hindi ka mapagmamalakihan ng doktor. Bakit? Nangungupepe ka sa mga doktor. Dok, ano ba, Dok? Ano bang gamot, Dok? Pinahihirapan ako nito. Ilang araw na to. Parang mamamatay na ako. Ano bang solusyon, Dok? Kailangan mo ang doktor. Pag nando ka sa ganung kalagayan. It's the number one. Mga kapatid, nalilinawin sa atin ang gospel. Lilinawin niya na ikaw ay may sakit. Kailangan mo ng lunas. Makasalanan ka. Kailangan mo makita yun. Sinfulness of mankind. Number two, the wrath of God against the sinfulness of mankind. Kailangan mo makita, kapatid, na seryoso ang Diyos. Kailangan mo makita na hindi siya natutuwa kapag nagkakasala ka. Hindi siya natutuwa na siya ay natutuwa pag nanonood ka ng bola. Pag ayaw mong sumunod sa mga magulang mo, pag ayaw mong mag-church, pag ayaw mong gawin ang kalooban ng Diyos, kailangan mong maintindihan, kapatid, na napupuno ang Diyos. Galit na galit siya kapag ikaw ay nagkakasala. Kasi minsan para na lang tayong, okay, suway-suway dito, hindi susunod, akala natin ganun-ganun lang yan. No! God hates sin. Galit na galit siya sa kasalanan. He cannot stand looking at sin. Kaya maintindihan natin yun. Hindi magaan na bagay yun. Napakabigat na bagay yun. Para makita natin na matindi pa lang ibig sabihin ng kasalanan. Kapag hindi mo yan nakita na ikaw ay makasalanan at galit na galit ang Diyos sa kasalanang nasa iyo, kapatid, hindi mo siya kakailanganin at hindi mo siya katatakutan. Third, the righteous judgment of God against the sinfulness of mankind. Makasalanan ka, galit na puputan Diyos sa kasalanan mo, at dahil napupuot siya sa kasalanan mo, kailangan mo makita na wawakasan niya. Tatapusin niya. Hindi siya papayag na hindi niya tatapusin ang kasalanan na kinakapuutan niya, kinakainisan niya na nasa sayo. Fourth, the addition and provision of the law to show and display the sinfulness of mankind. Ikukulong ka niya, papakita niya sa iyo kung sino ka at kung anong kasalanan mo. At papakita niya na kahit na anong gawin mo, kahit anong effort mo, wala kang magagawa sa sarili mo. Hindi mo maa-appease ang Diyos. Wala kang pwedeng ibigay sa Kanya para masuhulan mo siya. Lord, ginawa ko na ito, Lord. Baka naman, walang ganun sa Lord. Hindi mo siya kayang suhulan. Papakita niya na makukulong ka sa kasalanan at hindi ka kailanman makakalabas doon. And then lastly, ibibigay niya sa iyo ang gospel. Mabuting balita. Kapag naiintindihan mo na wala kang magagawa, na hindi mo na kaya, na hopeless ka na, you are a wretched man, kaawa-awa at hopeless, walang pag-asa, then God will offer you something that will create hope in you. It's like God saying, wala ka ng pag-asa. But wait,
meron akong solusyon para sa iyo. Hindi ito magmumula sa iyo, magmumula ito sa akin. Kung sasampalatayan ka, that kind of righteousness, mga kapatid, is from God, not from you. So an elect of God will live not by his effort or his works, but by faith. Faith saan? Sa isang righteousness na hindi nanggagaling sa iyo, kundi righteousness o katuwiran na ino-offer galing sa langit. Okay? Iyan ang pag-aaralan natin patuloy, mga kapatid. At sisimulan natin sa the sinfulness of mankind. Naisulat mo yung Romans chapter 1 verse 18 to 23? Pakipost mo. Romans chapter 1, ang point na ito, mga kapatid, the sinfulness of mankind. The wrath of God is being revealed from heaven. Ang puot ng Diyos ay pinapamalas niya, pinapakita niya. Napupuot ako, sabi ng Lord. The wrath of God is being revealed from heaven. Galit ako. Saan siya galit? Sa sinfulness of mankind. The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. Since what may be known about God is plain to them, listen very carefully, tsagain nyo mga kapatid, because God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power, and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. Hindi ko yung sabihin, hindi ko alam. No. Sinasabi dito, clearly revealed. Wala kang pwedeng sabihin, hindi ko alam. Hindi tinuro sa amin yan sa school. No, walang gano'n. Clearly see. Okay? And then, for although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him. But their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, matalino ko. Although they claimed to be wise, they became fools. Kahit na sinasabi, talino, si Joy kaya ako. Talino ako eh. Although they claimed to be wise, they became fools. Hong-hang. Ano yung fool sa Tagalog? Mang-mang. Although kinagpin, nakatapos kaya ako. Tapos yata ng akademya ko. But they became fools. Mamaya makikita natin. They became fools. And exchanged the glory of the immortal God for images to look like a mortal human being and birds and animals and reptiles. The sinfulness of mankind. Mga kapatid, truth that must be heard about this passage na binasa po natin. Truth that must be heard and understood. Number one, mankind is sinful because of their godlessness and wickedness. Bakit sila naging godless? Bakit sila naging wicked? By suppressing the truth about God. Wala na tayo dun sa obvious sins. Hindi na pinag-uusapan sa church natin kung anong kasalanan na obvious, na magnakaw ka, pumatay ka,
Magnasa ka ng hindi naman sa'yo, mga lunyara, hindi na yun. Alam na natin, obvious yun. Obvious yun, kasalanan yun. Hindi na kailangan alamin pa. Sa tingin mo pa lang, kasalanan na yun. Para sinasabi din natin dito, mga kapatid, ay yung kasalanan na hindi obvious. Okay? Yung kasalanan na ini-ignore mo lang ang truth. Wala kang sinasabi. Wala kang kibo. Nakikinig ka. Pero habang nakikinig ka, hindi mo nakikita ng mga kasamahan mo sa church, pero habang nakikinig ka, ganun ba yun? Hindi ganun yun. Ito talaga si pastor ko pinagsasabi. Hindi ganun yun. Ang tawag doon, you're hearing the truth, you're saying it, but you are suppressing. You are ignoring and suppressing the truth. Inaayawan mo. Narinig mo pero inaayawan mo. Kapatid, you're doing that, if you ignore the truth, and you suppress the truth, pinipigilan mo na magtrabaho sa'yo, yung katotohanan na yun, then you are concluded in heaven, ang tingin nila sa'yo, ikaw ay godless, wicked. Wala ka pang ginagawa nun. Nakaupo ka lang, nakikinig ka, pero nire-reject mo yung narinig mo, wala ka pang ginagawa. Pero sa heaven, kitang-kita ka nila. Ang tingin nila sa'yo, godless, wicked. Because you suppress and ignore the truth. You suppress the truth that you are hearing that can save you. Ano pang inaasahan mo, kapatid? Kapag dumating na yung magliligtas sa'yo, pinipreach na ang gospel, pero ayaw mong pakinggan at ayaw mong sundin, papaano ka pa mas
committed. Seryosong Lord, mga kapatid, sa kasalanan. Kung hindi seryosong Lord, bakit mamamatay si Jesus Christ? Seryosong Lord, kaya hinayaan niya ang anak niya. Sino dito magbibigay ng... Hindi ko ibibigay si Nico para kay Aloha, na ikukulong ko si Nico dahil nagkasala si Aloha. Hindi ko gagawin yun. Pero kailangan nating makita na seryoso ang Diyos. Ibinigay niyang nag-iisa niyang anak para sa walang kakwenta-kwentang si Pastor Doy na naglulublob sa kasalanan. Kapag nakita mo yun, then you are really worshiping God. Salamat, Lord. Napakabuti mo sa akin, Lord. Hindi ako karapat-dapat. I am a wretched man. Sino ba ako, Lord God? Ang gaya ng sinabi ni David, yung kinakanta natin. Anong kanta yan? When I look unto the heavens, the moon and all the stars, oh Lord, I wonder what you ever saw in me. Then you took me and you loved me, and then you given me a crown. And now I'll praise your name eternally. O Lord, our Lord, how excellent your name is. How excellent your name in all the earth. You can see now clearly. Nakikita mo, Lord, kinaawaan mo ako. Sino ba ako? Sino ba ako? Isang alabok. Pero binigay mo ang buhay ng iyong anak para sa akin. Ganon kaseryoso, Lord, sa tindi ng kasalanan. Kailangan niyang ibigay at patayin ang sariling anak. Hindi tayong pumatay kay Jesus Christ. Ang Ama mismo. Paano mo nasabi, Pastor, na ang Ama mismo? Anong sabi ng Panginoon sa Kristo? Wala kayong pwedeng gawin sa akin. Ako ang magbibigay ng buhay na ito. At ako din ang kukuha nito. Ibibigay ko at kukunin ko. Wala kayong kayang gawin sa akin. Ibinigay niya kusa ang kanyang sarili. Ganon siya kaseryoso, mga kapatid. Remember that God hates sin. And He is serious about punishing every sin that is committed. It is because of the sinfulness of mankind that the Son of God suffered a great deal of suffering. So in return, we should be also dead serious about dealing with sins. Kapatid, anong basta-bastahin ng kasalanan? Anong basta-bastahin? Hindi ako atin ngayon. Bakit? May nakad ang barkada. Punta kami sa lamig-lamig. Init dito sa Bataan. Punta kaya ako ng Baguio or Tagaytay, kung saan malamig. O kaya mag-stay ako dito sa Urani, may malamig na portion doon. Doon muna ako. Ayoko muna umaten, init kaya sa church. Tapos ang paring ambulance, Pastor dahil lang naman nandun. Huwag po natin babasta-bastahin, mga kapatid. Ang pagkakasala, huwag po. Maging seryoso tayo. Ganon din ang tingnan nyo. Ganon nyo din bantayan ang pastor nyo. Hindi espesyal ang pastor. Huwag, maging patas tayo. Example, kapag nahuli niyo si Pastor Doy na nambababae, kapag nakita niyo si Pastor Doy na lumabas, si Pastor Doy na, hotel-hotel na lang sila ni Sister May, buti pa sila, sana all, tapos pagbalik mo na mata, teka, ay hindi naman si Sister May yung kasama niya.
Kapag nakita nyo si Pastor Doy, nalaman nyo na may ginagawa siyang kalokohan, kapatid, ano magiging treatment nyo kay Pastor Doy? Maglinawan tayo. Ano magiging tingin nyo kay Pastor Doy? Pwede nyo bang patawarin si Pastor Doy? Pwede nyo bang patawarin si Pastor Doy? Of course, patatawarin nyo ako. Sino ba kayo para hindi magpatawad? Pero pwede pa bang tumindig dito si Pastor Doy? Pwede pa ba? Hindi na. Huwag kayong pumayag. Natitindig pa dito si Pastor Doy. Pag nahuhuli niyo siyang may kasamang ibang babae, ay hindi pala yung may kasama, wala naman kaming ginagawang masama. Pag may nahuli niyo si Pastor Doy na nambababae, huwag niya nang, huwag natin basta-basahin ang kasalanan. Now, we will be dead serious about it. Hindi pwedeng yabang yan, tuturo ng katotohanan. Yung pala naman, may mga sekreto naman palang ginagawa. Hindi lang ako nakikita. Yung mga babae pala. No, mga kapatid. Walang problemang patawarin natin kapag nagkamali ang isang kapatid. Pero sa pastor, ang sabi ng Biblia, hahatulan siya ng ilang beses? Twice. Kailangan tama ang tinuturo niya at tama ang buhay niya. Kapag hindi kaya ng pastor yun, walang karapatan ng pastor na tumayo at magturo ng katotohanan. Amen? Mabantayan niyo si pastor, o mahuli niyo siya. Seryoso ang Diyos sa kasalanan, mga kapatid. Seryoso ang Diyos. Huwag natin babasta-bastahin, tandaan natin, namatay ang Panginoong Hesukristo para iligtas tayo sa kasalanan. Hindi na niya gagawin uli yun, kaya huwag mong paulit-ulitin. Iligtas naman ako nun, ulit-ulitin. No. Hindi mo naiintindihan. Kailangan maging seryoso ka patungkol sa kasalanan. Okay? Yan muna ang binigay sa atin yan. Papurihan natin, pasalamatan natin. Tayo po ay magpasalamat. Manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila, tunay po na kami po ay nagpapasalamat at pupuri at sumasang na Ama. Salamat po sa iyong mga katotohanan. Bagamat ito ay diretsa at masakit sa aming pong pandinig, at Lord, ito ay parang isang gamot upang maghilom ang aming mga sugat. Parang isang gamot upang malunasan ang aming mga pagkakasakit. Bagamat ito ay mapait, kailangan naming inumin upang magtrabaho ito sa aming mga kaluluwa. Masalamat po. Pinakikialaman mo kami. Tinuturuan mo kami. Hindi mo kami pinababayaan. Ama, binabalik po namin sa iyong papuri at ang pagsamba sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen, amen, and amen. Sino tayo natin sa mga? Isang tayo natin.